Masiglang araw at mabuhay sa inyong lahat. Mabuhay sa inyong lahat. Pag binabati ko yung mga estudyante ko sa sipag noon, ang bati namin ay masiglang araw at mabuhay, Ginoong Laureles. Ang sagot naman nila, mali. Masiglang araw at buhay sa inyong lahat. Ang sagot naman nila ay masiglang araw at mabuhay, Ginoong Laureles. Isa sa nakagawian ko na ang sumulat ng tula. Kaya yung aking ibabahagi sa inyo ay konting patula din. Ang pamagat ng aking tula sa araw na ito ay maging tao para sa kapwa. Wow. Kung aking susuriin at sa alaalay babalikan ang pagiging tao para sa kapwa, paano ko ba nasumpungan? Sino at paano napunla sa puso at kalooban at mananatiling namumunga mula noon at kailanman? Ako'y isinilang sa isang bayan sa Silang, sa Cavite, na duyan ng kagitingan. Tatay ko ay magsasaka, naging salat sa karunungan nang dahil sa digmaan at pagtatanggol sa inang bayan. Alaala ko pa noon nang sa aming kabataan, kami iminulat sa kasipagan ag pagtutulungan. Kapag bakasyon o Sabado, naroroon kami sa kabukiran, nagtatanim ng pinya at papaya upang maitustos sa pag-aaral. Natatandaan ko noong paslit, tila ako'y 10 taong gulang, nang ang aming guro, hinikayat kami sa isang samahan. Sa Boy Scouting, isang pandaigdigang kapatiran at inaasahang tatalima sa simulaing pinaglalaban. Sa ngalan ng aking dangal, gagawin ko ang buong makakaya upang tumupad sa aking tungkulin sa Diyos at sa aking bayan, ang Republika ng Pilipinas, tumulong sa lahat ng tao, sa lahat ng pagkakataon. Pamalagiing malakas ang katawan, gising ang isipan, at marangal ang asal. May mga batas din ng Scouts na dapat isaalang-alang, mapagkakatiwalaan, matapat, matulungin at magalang, palakaibigan, mabait, masunurin at matapang, may takot sa Diyos at mapagmahal sa bayan. Mula noon, ang scouting ay nagsilbing tanglaw sa pagtulong sa kapwa, sa disiplina at mabuting pananaw. Saan man magawi ay di maliligaw, kung isa sa puso at isa sa buhay. Mga taon ay nagsalimbayan sa bilis ng panahon, sa pagsisikap at dalangin, pagiging guro ang naging hamon. Kabataan ay hinikayat sa paggawa may layon, at maging taong ganap, matiyaga at kusang pagtulong. Sa Ateneo ako'y napanday sa pagiging tao para sa kapwa, mag-alay ng tulong sa salat at dukha, maglingkod ng may ngiti, ng bukal at kusa, ligaya ng Panginoon ang tanging gunita.
masiglang isipin ang paglalakad sa kabundukan upang turuang magsulat at magbasa ang kapatid nating mangyan, bagamat may pangamba sa pagdalaw ng kaibigan. Dalangin ang sandata at matibay na kalooban. Sa sikap ay hinubog silang na magandang kaasalan. Sa UP Manila, ang pahinungod na ugnayan, nagtanghal ng drama, sa pagbigkas din sila ginabayan. Balahibo'y naninindig kapag nagtuturo sa may gulang. Sa Miriam Adult Education, nakihabi at nakipanday. Mga kasambahay at trabahador, nais ding umunlad ang buhay upang paglipas ng gabi, sumikat din ang kanilang araw. Pagmamahal din sa bayan, sumilang din dito sa paaralan nang magkapit-bisig sa EDSA at sa batasan. Puso ay pumidlag nang ang tangke ay umatungal. Buhay ay inihabili na lamang sa poong may kapal. Nang biglang sumabog ang bulkang Pinatubo, nakiramay, nakisangkot ang mga kawani at guro. Malahiningang lahar, nilakad ng buo ang loob ay buo, upang ang mga katutubo, konting pagkain ay may maisubo. Naglakad din sa baha, bitbit ang sako ng damit, sa Ormoc, sa Burawen, sa Candaba at sa Apalit, sa Gabaldon at Tinggalan. Makakaliwaman ay kapatid, pagkat ang pinakamahalaga ang maghatid ng pag-ibig. Isa ring maipagmamalaki at magandang karanasan ang paulit-ulit sa payatas na makipagbayanihan. Semento ay bitbit, buhangin ay pasan-pasan, upang muling makabuo ng pugad ng pagmamahalan. Buong galakding sinubaybayan ang mga guro sa Bukidnon sa paraan ng pagtuturo, paggawa ng pagsusulit at pagpaplano ng leksyon. Punong-puno ng pasasalamat sila sa kasanayang natipon, pagkat bilang ganti, nagkatay sila ng baboy at ginawang lechon. Nang ang Kalabanga sa Camarines Sur ay binaha noon, mga guro'y nakisangkot, naging karpintero at mason. Isang linggong pag-ibig na patang-pata na halos hindi na makabangon. Subalit biglang nagtatalon nang magpakita ang bulkang Mayon. Sa loob ng Ateneo, hitik din sa paglilingkod. Sa ACT, gumagawa ng mga gamit, espada man o tungkod. Oras ay di pinapansin, ang init, hirap at pagod, mahatian ng palakpak ay isa na ring lugod. Kapag pista ng mga anghel, tagatanod ay pinagdiriwang, nakatatak na sa puso ng mag-aaral ang kubol ng katatakutan. Mga guro sa sipag, mga Boy Scout ay nagbabalikatan upang makaipon ng salapi para sa mga social action program. Mga datihang guro
lalo na ang mga retirado, gustong bumisita sa pangalawang tahanan, ang minamahal na Ateneo. Sana'y hindi kung ang may kasamahang na mayapa lamang ang kanilang pagtatagpo, kundi sa isang masayang pagtitipon at koronahan ang hari at reyna ng Salaginto. Subalit ang pinakamalapit sa puso at damdamin, ang gumabay sa kabataan, sa kapatirang scouting, magkampo sa parang, sa bundok at sa bukirin, lumalakas ang katawan, lumalaya sa isipin. Pari bang tawagin ko lang ang mga may kaugnayan sa scouting upang bigkasin namin ang aming panunumpa at yung mga bagong nagbabalak na sumama sa scouting. May kaugnayan sa scouting. Taas ang kanang kamay at sumunod sa akin. Sa ngalan ng aking dangal, gagawin ko ang buong makakaya upang tumupad sa aking tungkulin sa Diyos at sa aking bayan, ang Republika ng Pilipinas. Tumulong sa lahat ng tao, sa lahat ng pagkakataon. Pamalagiing malakas ang katawan, gising ang isipan, at marangal ang asal. Hugay kamay. Baba. Noong 2012, nang ako'y magretiro, ang parokya sa Silang, hinikat akong magboluntaryo, magturo ng katesismo sa nayong sinilangan ko upang maikalat ang mabuting balita gaya ng isang kawal ni Kristo. Sa mga karanasang ito, nakalilipad ang diwa, nakasisisid sa dagat, nakasusungkit ng tala, nakasusulat ng aklat, at umiindayog sa pagtula upang pasalamatan at papurihan ang Diyos na lumikha. Maraming salamat at mabuhay sa inyong lahat.